You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let us all stand as we give reverence to the reading of the Word of God. And please open your Bible to Hebrews 7 verses 20 to 28. And sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. And it was not without an oath, for those who formerly became priests were made such without an oath. But this one was made a priest with an oath by the one who said to him, "The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever." This makes Jesus the guarantor of a better covenant. The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in the office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he also lives to he always lives to make intercession for them. For it was indeed fitting that we should have such high priest, holy, innocent, and unstained, separated from sinners and exalted above the heavens. He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for his own sins and then for those of the people. Since he did this once for all when he offered up himself. For the law appoints men in their weakness as high priests, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. Let's all pray. Lord, maraming salamat for the reading of your word. Lord, we pray, God, that you minister, God, to all of us. Lord, ano man yung mga bagay, God, that you wanted all of us to be reminded this afternoon. Lord, yung salita mo po, Panginoon, yung personal na mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, thank you. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, sige, bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, salamat, tinabihan mo ako. Ayan, so alam ko po na yung bawat isa po sa atin ay masaya po tayo na makasama po yung mga katabi po natin ngayon. At the same time, to worship God alongside with our church community. And you know what? Sobrang lang po, no? Sobrang ganda lang po ng patuloy po na ginagawa sa atin ng Panginoon bilang isang simbahan. So by the way po, my name is Paulo and I'm one of the pastors in Victory. And we're currently serving along with my beautiful wife. So nandito po siya. Love, kaway ka naman sa... Joke lang. So kasama ko po ang aking asawa and we are leading our church in Bustos sa tulong po and in partnership po with Pastor Lloyd. So who among you here, you're blessed sa life ni Pastor Lloyd? Di ba? Alam ko po na lahat po tayo ay sobra pong nabe-bless sa buhay po niya, na sobrang sipag po sa mga bagay po na ginagawa sa ministry. At the same time, his heart talaga is really to empower the next generation to continue the works of the ministry. And yun po yung ilan sa mga nakikita po natin kung paano po kumikilos ang Panginoon sa bayan po ng Bustos. And just to give you an update of what God is doing in our church in Bustos. So ito po yung current building project po natin. Pwede po ba natin palakpakan si God? So grabe po, no, na nung before po, nag-umpisa po tayo sa iba't iba, sa Jollibee, sa Grumpy, sa coffee shop, and may nakakita po tayo ng place. And ngayon po, patuloy po tayong ina-expand ng Panginoon. And yung faith po natin is patuloy na magdadala po ng Diyos ng mga tao na sasama po sa atin to continually advance the kingdom of God. So kung may mga kaibigan po kayo, kamag-anak, so yung mga katrabaho nyo po na naninirahan sa Bustos, please do invite them to attend our 10 a.m. service. So ito po ay nangyayari sa may CDS, sa may Nesabel. So doon lang po sa second floor. Magsama-sama po tayo every Sunday for our worship service. So kung nakikita po natin na yung heart po ng movement po natin is to plant churches, na ito po yung goal po natin sa Bulacan po, no, na bawat municipality ay magkakaroon po tayo ng simbahan po, because we really want to proclaim the name of Jesus Christ. And one of the things that our movement, na binavalue po ng movement po natin, is also the world mission. So ibig sabihin po, we're sending missionaries to go to the mission field. Hindi po para po mag-tour lang po, but yung main goal po is to really proclaim the gospel. And you know what, sa atin po sa Victory Baliwag po, we're blessed. Kasi po may mga leaders po tayo na nag-say yes po talaga sila kay God
to be used by Him to advance the kingdom of God to the nation of Thailand. So that's why this September, ayan, so meron po tayong mga leaders na isesend po natin sa Konken, Thailand. Ayan, so pwede po ba nating invite yung mga leaders po natin? And pwede po ba natin silang palakpakan? Ayan, so sila po yung yung team po na ipapadala po natin sa Thailand po na pag tiningnan po natin, 'di ba, parang ito na po yung pangatlo na missions po natin sa district po natin, sa District 2. So last time po ay nagpadala din po tayo sa Thailand din po sa Bangkok. Sa Bangkok, Thailand po ng mga students natin ng Leadership 113. At the same time, sila Pastor Lloyd po ay they went on a mission trip to Busan. And ngayon naman, by September 29. Ayan, so by September 29, sila naman po ay pupunta sa Konken, Thailand. So kung magpapabili po kayo ng pangsinghot, pwede niyo po silang sabihan. Pero magpadala po tayo ng sa kanila ng pambili. Okay, so pwede po ba sa church, let's lay our hands on them and let's cover them in prayer. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for the heart, God, of these people, God, na yung heart po talaga nila, God, is yung willing, God, to go and preach your word, God, and even, God, to the nation, to other nation. And Lord, maraming salamat kasi alam namin, God, that it is you yung tumawag sa kanila. Lord, na ang panalangin po namin, God, na sa pagpunta po nila doon ay patuloy po mo silang gamitin. Na ikaw po, Panginoon, yung sumama sa kanila, God, despite, God, of their limitations, God, despite, God, of the cultural barriers, the language barriers. Lord, hindi iyon maghihinder, God, for them not to preach, God, your word. And Lord, I pray, God, that it is you, God, who's gonna empower them. Lord, na ikaw po yung patuloy, God, na magpakita sa kanila, God, na talaga, God, magiging blessing sila. Nagagamitin mo po, Panginoon, sila sa Konken, God, na para, God, yung bawat mga mamamayan, God, na naroroon, God, ay makakakilala sa iyo. And Lord, I pray that as they prepare, God, for this mission trip, God, Lord, allow them, God, to hear audibly from you. Lord, na more than yung mga strategy, God, na pinaprepare nila ngayon, Lord, ang panalangin namin ay marinig nila personal po, Panginoon, kung ano yung nais mo na gawin nila, God, sa pagpunta nila, God, sa Konken. And Lord, we also pray, God, for more people, God, to partner with them. Lord, as they continue, God, to raise, God, yung fund, God, nila, papunta, God, sa Thailand. Lord, sinasabi mo lang sa kanila na hindi sila magkukulang. But everything, God, will be well provided, God. And we as a church, God, we're partnering with them and we're sending them as they advance your kingdom, God, as they go, God, to the nation of Thailand. Lord, thank you. Bless them in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, so kung gusto nyo pong makarinig po ng kwento sa kanila, bakit po Konken, bakit po sa Thailand, so approach nyo lang po sila. And if you want to partner with them, so they are more than willing to share the vision why we continue to advance the kingdom of God to the nation. And also, sino po sa inyo dito ay masaya ka that you are part of this family? Di ba, I believe lahat po tayo, no, masaya po tayo na yung bawat isa po sa atin ay we're part of this spiritual family, this community. And lahat po tayo ay nabe-bless every time na nag-worship po tayo, every time na may mga sumasalubong sa atin. Di ba, pagkapasok mo pa lang, medyo minsan bad mood tayo, pero dahil may nakangiti sa atin, mapapangiti na din po tayo. So kaya po yung, I believe na yung mga giftings po na mayroon po tayo, yung mga skills na mayroon po tayo, ang goal po nito is magamit po natin for the advancement of the kingdom of God, to serve our God. So that's why ngayon pong linggo po na ito, we have our serve team recruitment. So ibig sabihin, kung ikaw po ay binayahan ng skills ng Panginoon sa pagkanta, ayan, sa pag-play ng mga instruments, sa pag-manage po ng ating mga audiovisual, yung pagngiti mo pa lang may nabe-bless na. So you're very much welcome to join us sa ating 8 ministries na mayroon tayo sa simbahan. So later po, right after this service, pwede po kayong pumunta sa likuran. Meron po tayong sign-up form there. So ilagay nyo lang po yung details po ninyo because yung mga team leaders po natin ng mga ministries, they are more than willing to walk you through dun sa mga bagay na ginagawa natin in the ministry. And last thing po ay sobrang faithful po ng Panginoon sa atin as sa atin sa Victory Bulacan na pag tiningnan po natin ay nagsimula lang po ito sa isang maliit na pangarap. Pero nakikita po talaga natin kung paano po patuloy na ginagamit ng Panginoon ang bawat isa sa atin for His kingdom to continually advance. Na kaya po nitong September po, we will be celebrating
our Victory Bulacan anniversary. So ito po ay nakita po natin yung maraming taon na pagpapala po ng Panginoon sa ating simbahan as a province. So that's why we are inviting everyone to join us sa September 20. Ayan, sa September 20 para po sa ating Victory Bulacan Convergence natin. So ibig sabihin ito po ay yung iba't ibang mga churches po natin sa Victory Bulacan ay magsasama-sama po to hear from our key leaders, yung ilan sa mga magagaling na leaders na mayroon po tayo sa movement po natin. So for the details, pwede po kayong pumunta sa likod at doon po ay provided po ng mga admins natin yung mga details on how we can be part of it. Okay, so pwede mo bang sabihin sa katabi mo, mag-join tayo. Ayan, sa kabila naman, mag-sign up ka. Okay, so mamaya po, check po natin yung pangalan po natin if we are already part of our serving team. So ngayon pong hapon po na ito ay we are still in our series, Jesus Greater. So I believe na yung pag pinag-uusapan po natin itong series na ito ay marami na po tayong mga natututunan. For the past 6 weeks, so pitong linggo na po natin ay pinag-uusapan tong serye na ito and I believe na yung bawat isa po sa atin ay marami na tayong mga natututunan dito. Na pag tinignan po natin, sino po sa inyo dito yung minsan ay naranasan mo nang bumili ng cellphone? Ayan, so naranasan mong bumili ng gadgets, ng magandang damit. Okay, so di ba kadalasan po, yung marami po sa atin, naranasan natin bumili ng cellphone, naranasan natin bumili ng magagandang damit, magandang sapatos, na parang feeling mo, napakaganda na nito, this is really better. Okay, kadalasan di ba na parang the best na talaga to, best purchase to for this year. So kadalasan di ba ganun po tayo. Ganun po natin minamarket yung mga bagay po na nabibili po natin para ma-convince tayo na hindi sayang. Okay, hindi sayang yung binili po natin. Pero kadalasan, kahit na naiisip natin na parang better na yung binili natin, minsan, pag bumili ka ng iPhone 15, biglaan after 3 months may lumabas agad na iPhone 16. Di ba nakakala mo better na yung iPhone 15 na meron ka ng yung dynamic island, tas pinipindot mo na lang. So di ba parang medyo na-enjoy mo na navigate mo na yung iPhone 15, pas biglang sinabi, better pa rin pala yung iPhone 16. Okay na, di ba sometimes may mga ganong mga moments sa life natin na parang feeling natin the best na ito, pero may mga biglang sumusulpot. Parang sa trabaho, minsan tayo po, lagi po tayong may hinahanap na better. Umaalis tayo sa trabaho na mayroon tayo kasi because we feel like that there's a better place for us. Na merong better place para mas magamit ko yung skills ko. Okay na kasi dito sa work ko, parang maghapon lang ako nagfe-Facebook. Okay, I feel like na may better place para mas ma-enjoy ko, mas magamit ko, ma-enhance ko yung skills ko. O kaya may ilan sa atin na we're always saying that there's a better opportunity for all of us. So pag tinignan po natin, sa buhay po natin, marami pong mga bagay that we feel like na meron pang mas hihigit. So kaya po, ito po yung bagay po na pinag-uusapan po natin ngayon. As we are talking about yung Book of Hebrews, makikita natin na yung buhay ng mga Hudyo before, nakasentro dun sa mga bagay na akala nila ay better na. Na akala nila ay sapat na para sa kanila. Na parang okay na sa kanila that they are following yung mga traditions, okay na sa kanila na that they're doing yung mga rituals and everything, okay na sa kanila na ang pinaniniwalaan nila ay sinusunod nila ay yung law ni Moses. And they were already satisfied in doing all these things. Pero dito, makikita po natin na kung paano ipinakita ng writer po ng Hebrews na more than the things that na nakasanayan nila na gawin, there's still something better. And that is Jesus Christ. Because Jesus is greater than anything in this world. So kaya nung mga nagdaang linggo, ito po yung mga pinag-usapan natin. He's better than the angels, He's better than Moses, He's better than He's the better high priest and everything. So makikita po talaga natin na si Jesus Christ, He cannot be compared to anyone else. Na may mga bagay sa buhay natin na pilit natin kinukumpara si Jesus Christ. Pero, I hope na yung bawat isa sa atin, patuloy nating makita
na hindi po natin sa maihahalin tulad sa anumang mga bagay. Because pag tinignan natin, only Jesus can truly satisfy us. Nothing in this world can satisfy us. Na minsan, di ba, kapag binigyan ka ng mataas na sweldo, naghahanap ka pa na, Lord, taasan mo naman. Okay na, pag binigyan ka ng magandang damit, Lord, isa pa nga, yung pang Friday naman na damit. Na di ba kadalasan po, hindi po tayo nasasatisfy. Kapag naka-receive tayo ng isang bagay, we want more. Pero dito po, kapag lubos pong nating naunawaan, kung sino ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, it will satisfy all of us. Na makikita po natin na si Jesus po, He's more than enough. Kaya ngayong series po na ito, iisa lang po yung truth na paulit-ulit po natin na uulitin. Na whatever you think is good, Jesus is good. Jesus is greater. Na whatever that we think na mas malakas, na stronger, makita po natin na si Jesus po, He is stronger. And whatever we think is lasting, may all of us see that Jesus is eternal. So kaya ngayong linggo po na ito, ang pag-uusapan po natin ay yung isa sa mga exciting topics na mayroon tayo sa loob ng 12 weeks ay yung better covenant. Okay, so sino po sa inyo dito yung naranasan mo ng mapangakuan? Ayan, so may mga ilan po, yung iba po never pa po kayo naka-experience na may mag-promise sa inyo. Okay, I believe na marami po sa atin, naranasan na po natin ng mga pangakuan. May maaaring estudyante ka ngayon na pangakuan ka ng nanay mo, ng tito mo, ng tita mo na, sige, mag-aral ka sa pinakagusto mo, pinakamahal na eskwelahan dito, ako ang bahala sa tuition mo. Na maaaring yung ilan sa atin, di ba, pinangakuan na ako ang pagpapaaral sa'yo kahit na anong kurso ang gusto mo. Iyon yung kunin mo. Ako ang bahala sa lahat ng expenses. O maaaring ikaw yung nanay na pinangakuan ka ng anak mo na promise sa Lunes, ako talagang maghuhugas ng pinggan. Na hindi ka pag gumigising, natiklop ko na, nakapaglinis na ako ng bahay. O maaaring ilan sa atin na pangakuan tayo na ikaw lang ang aking mamahalin magpakailanman. So pag tiningnan po natin, lahat po tayo ay naka-receive ng mga pangako. Maaari ngayon, naka-receive ka din ng promise na magbabayad na siya ng utang. Okay, pero until now, hinihintay mo pa rin kung lalapit ba siya sa'yo para magbayad ng utang niya sa'yo. So sometimes, even when people make promises to all of us, makikita po natin that they fail. Na kahit na gano'n napakarami yung mga pangako na ibinigay po nila sa atin, na parang kahit na gano'n kaganda yung words, yung pag-construct ng words nila sa pagbibigay nila ng pangako sa bawat isa sa atin, pero makikita po natin na they still fail. So ibig sabihin na bibigo pa rin po sila, nag-fail pa rin sila na gawin kung ano yung pinangako nila sa bawat isa sa atin. Because the reality is, human promises may be broken. So ibig sabihin, yung katabi mo, mangangako yan sa'yo, maraming beses, hindi niya magagawa yung pangako na mayroon siya. But you know what, amazingly, what we are going to talk about today is the promise of God. Yung covenant po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na pag tiningnan po natin, the human promises, it may be broken, pero yung promises po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, it will never fail. Na parang sobrang securing po yon. Na yung bawat isa sa atin ay malalaman na yung pangako ng Panginoon ay totoo. Na yung pangako ng Panginoon ay siguradong mangyayari. Bakit po yung promise po ni God is better? Bakit po yung promise po ni God is it will never fail? It's all because His word is sure and His faithfulness is unchanging. So kaya po yun po yung natin, yung pag-uusapan po natin ngayon, na kung gaano po katapat ang Panginoon doon sa pangako na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. So that's why we are going to talk about covenant. So ano po ba yung ibig sabihin ng covenant? So yung covenant po, ito po yung kasunduan between two parties. So ibig sabihin, ito yung contract of agreement ng dalawang magkaibang parties. So ibig sabihin, kung ano yung napagkasunduan po nila, ito po yung gagawin.
So sino po sa inyo dito yung minsan ka nang nakapunta sa barangay at pinagharap kayo ng kaaway mo? Ay, walang aamin po sa atin, di ba? Ako po before, meron po akong gano'n na witness ko na pinasama lang naman ako. So, grabe po pala nangyayari doon na nagsasagutan sila sa harapan mo. Ako po hindi ko alam ang gagawin ko. So, after nun, nung sagutan nila, nung conversation nila, ano lang sila, pasusulatin lang sila kung ano yung kasunduan nila. Paano nila haareglohin kung ano man yung tensyon o kung ano man yung problema. So ibig sabihin, ito po yung covenant. So ibig sabihin, this is an agreement between two parties. And makikita po natin sa scripture po, pag pinag-uusapan po natin yung covenant, so ibig sabihin po nito, it is sacred binding relationship established by God with His people, sealed with His promises, obligation, and often by His blood. So, ibig sabihin, yung agreement, yung covenant na meron yung mundo, medyo mababaw lang. Pero pag inag-usapan po natin yung covenant na sinasabi po ng Biblia, maganda po dito because God made the covenant and He binds Himself into that covenant. So, ibig sabihin, tinayan ng Panginoon yung sarili niya na anuman yung pinangako niya, anuman yung sinabi niya, siguradong gagawin niya. And ito po, ganun po ka-amazing yung covenant na mayroon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So that's why the heart of Hebrews 7 is for all of us to see that Jesus is the guarantor of that better covenant. Na bakit po natin kayang magtiwala? Bakit po kaya po natin panghawakan yung pangako ng Panginoon? Dahil po si Jesus Christ yung guarantor. Okay, siya po yung kasiguraduhan ng Panginoon na gagawin po niya yung kanyang pinangako. So now the question to all of us is what makes Jesus' covenant better? So una po ay makita natin that a better covenant is secured by God's oath. Na yung better covenant po, it is secured po dahil po sa pledge o sa panunumpa ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 20 to 22, and it was not without an oath, for those who formerly became priests were made such without an oath, but this one was made a priest with an oath by the one who said to him, the Lord has sworn and will not change His mind, you are a priest forever. So this makes Jesus the guarantor of a better covenant. So pag tiningnan po natin in the Old Testament, priests were appointed by lineage. So, ibig sabihin po, base po sa lahi po nila, base po doon sa ano po nila, sa pinanggalingan po nila, they were appointed to be the high priest. So, di ba, before po yung mga high priest po ay, mga Levites po sila. So, dapat po ay nandoon sa linya po na yon. So, ibig sabihin po dito, yung mga high priest po, they were appointed either in lineage or based on tradition. Hindi po dahil sa isang solemn oath ng ating Panginoon. There were human, yung mga high priests, they were human, temporary, and subject to death. So, ibig sabihin, may kapalit po sila. Napapalitan po sila. Pero what amazing about Jesus Christ, His priesthood was not a genealogy, but not by human appointment, but by the very oath of God Himself. So, kaya po dito, kinote po dyan yung sinabi po sa Psalm 110. Sinabi po doon, the Lord has sworn and He will not change His mind. So, ang galing po nito, no, na encouragement sa bawat isa sa atin, na nanumpa ang Panginoon. Okay, nanumpa ang Panginoon at hindi magbabago yung isip niya. Okay, na parang kadalasan tayo, di ba? Pagka nasa gitna tayo ng pressure, di ba? Meron na tayong sinabi na, hindi, pangangatawanan ko to, sasabihin ko talaga na mali yung ginawa niya. Pero pagka tinanong ka na, totoo ba? Ay, hindi ko nga po alam eh. I still remember may mga ganong moment po ako before na meron po akong, dati po kasi nagtrabaho po ako sa isang retail company. So may mga moment na nag-i-interview ako ng mga applicants. So may mga time na kapag nagpapasa sila ng mga requirements sa akin, sometimes may discernment sa akin na may mga irregularities yung mga documents na pinapasa nila. Pero hindi ako sigurado. So may mga moment na sinasabi ko sa kanila na totoo ba talaga to? Sasabi nila, yes po, totoo po yan. Ano po yan? Original po ang lahat ng yan.
Tapos minsan magpapanggap ako, sige, I'll do school verification kung totoo talaga to. Minsan nagpapanggap ako sa telephone. Sa telephone namin, tapos magpapanggap ako na may kausap. Tapos ibababa ko na yung phone, tapos sabi ko, now, huling tanong, totoo ba talaga to? Tapos sabi niya, ay, pasensya na po talaga. Nagkamali po ako, gustong-gusto ko po talaga ng trabaho. So di ba pag tiningnan po natin, tayo po kapag nasa middle tayo ng pressure, kadalasan nababago yung isipan po natin. Na alam naman po natin yung tatayuan natin na hindi, maninindigan ako sa tama, ito yung mga bagay na gagawin ko, pero kapag nasa gitna na tayo, na parang feeling natin lahat ng mga mata ay nakatingin sa atin, wala pa sa atin, nagbabago. Nagbabago yung nasa isip natin, yung stand natin. But what amazing about God, when God sworn about it, hindi po mababago yung kanyang isip. Okay, na hindi po magbabago yung sinabi po ng ating Panginoon. Na sinabi po niya that you are a priest forever. So ito po yung magandang paalala sa bawat isa sa atin. Na kapag si God yung nangako, hindi siya nagbabago ng isip. Na kaya maaari nating panghawakan kung ano man yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin because His word is unshakable. Okay na yung salita po ng Panginoon ay kailanman ay hindi magbabago dahil ito ay sigurado. And that's why He made an oath about Jesus Christ that He will be the priest forever. So ibig sabihin, yung priesthood po ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo ay eternal. Kaya sinabi po doon that you are a priest forever. Walang kapalit at walang katapusan. At the same time, He is unchangeable. Hindi po nakabase sa circumstances. Yung mga bagay na gagawin niya sa buhay natin, hindi dahil unfaithful tayo, hindi na magiging faithful si God. Hindi dahil parang hindi ka nakapagbasa ng Bible, hindi nasasagutin ni God yung pinangako niya sa'yo. O hindi dahil nakagkaroon ka ng absent sa church ay kakalimutan na ni Lord yung mga bagay na pinangako niya na gagawin niya sa pamilya o sa buhay mo. So ibig sabihin, when God made an oath, made a promise to all of us, hindi nagbabago yung kanyang isipan. Na hindi nakabase sa mood or hindi ito nakabase sa circumstances. And also si Jesus Christ, He was guaranteed by God. Ibig sabihin, ito po ay the most secure promise that we could ever have. So ibig sabihin po, ito po yung magandang encouragement sa bawat isa sa atin. Na kapag binigay ng Panginoon yung pangako sa bawat isa sa atin, we can hold on to it. Because of the unchanging character ng ating Diyos. At the same time, hindi nagbabago. Hindi po siya napapalitan. Yung priesthood po niya, it will last till eternity. Na kahit na magdaan ng maraming taon, nandoon pa rin yung katapatan ng Diyos. Pag tinignan natin, di ba si Abraham? He waited for 25 years for the fulfillment of the promise. Pero sa atin, di ba, tayo minsan 1 linggo, 2 linggo pa lang ma-delay, na Lord, hindi mo na talaga ako mahal. Di ba nagre-reklamo na tayo kay Lord, ang dami na nating mga pagdududa at pag-aalinlangan. Pero ang panglilangin ko na yung bawat isa sa atin ay makita natin that when God made a promise to all of us, even if na matagal man itong ma-fulfill, because understanding that the priesthood of God is eternal, we can still hold on to it. Na gagawin at gagawin ng Panginoon ang kanyang pinangako. Kaya kaya tinawag po siya sa Hebrews verse 22 na guarantor of a better covenant. Na kumbaga po sa kontrata, si Jesus po yung mismong pirma ng Diyos. Na siya po yung mismong pirma ng Diyos na nagsasabing this covenant of grace will never be broken. Na yun po yung amazing na kung sinabi ng Diyos na magkakaroon ka ng magandang trabaho, sinabi ng Diyos sa'yo na magkakaroon ka ng 5-story na bahay mo, tas meron ka pang pool sa rooftop. Kung sinabi yun sa'yo ng Panginoon, then you can hold on to it kasi yung covenant promise ng Panginoon sa atin, it will never be broken. Kaya sa mga single po, kung pinangako ng Diyos sa'yo na magkaka-love life ka, huwag kang mag-compromise. Just hold on to the promise of God.
Kasi again, at the end of the day, the covenant promise of God will never be broken. Na pag tiningnan po natin, di ba sa konteksto natin sa bansang Pilipinas, tayo po ay sanay tayo sa mga political promises tuwing election season. Di ba, sanay po tayo doon na ipapagawa ko ang mga lubak-lubak na kalsada. Libreng edukasyon para sa mga mamamayan. Di ba? Walang mahirap kapag ka nasa aking administrasyon. Di ba kadalasan, di ba ganun po yung mga iba't ibang mga promises na naririnig po natin kapag eleksyon. Pero ilang taon lang po ang lumipas, nakakalimutan na at napapako na yung mga pangako na narinig po natin. Pero lagi po nating tatandaan na iba pagdating sa ating Panginoon. When He makes an oath, it's not a campaign rhetoric. Na hindi po siya gaya ng mga tao na nangangako ng pabago-bago. Na kung pinangakuan ka ng libreng edukasyon, mukhang hindi pala posible. Ano na lang, magsasagot na lang ako ng baon mo every month. Okay na, di ba, hindi siya katulad ng sa tao na pabago-bago yung mga pinapangako po natin. But because Jesus, when God made an oath, He swore by Himself because there is no one greater than Him. Na maganda po na panghawakan natin yung pangako palagi ng Panginoon because there is no one greater than God. If the creator of the heavens and earth, the creator of the universe, yun nangako po sa atin, then we can be secured that He will make things happen to all of us. Na para pong sa mga bank guarantee, na di ba kung may guarantor, ibig sabihin may backup ka. May assurance na mababayaran yung uutangin mo kahit pumalpak yung nangutang. Di ba may mga ganun, yung mga nagko-comic, na mga nagko-guarantor, sila yung nag-assure na hindi kayang magbayad niyan. Kapag hindi nakabayad, yung nag-guarantor, yung magbabayad ng pinagkautangan. But Jesus is more than a guarantor of money because He is the guarantor of our eternal salvation. So, ibig sabihin po, if He is the guarantor of our eternal salvation, hindi siya pwedeng pumalpak. Na hindi po niya if-fail ka sa kung ano po yung pangako na binigay niya sa'yo. Kaya ito yung encouragement na binibigay ng writer sa mga mananampalataya na mga Diyos na wag na kayong tumalikod, wag na kayong umatras, wag na kayong mag-waver doon sa pananampalataya nyo, magpatuloy kayo. Because there's that guarantor. Ito yung better covenant ng Diyos para sa'yo. So, ibig sabihin po, sa atin po, pag inassess natin yung buhay po natin, normal sa atin na magduda, na mag-alinlangan tayo. Maaaring yung ilan sa atin, naiisip natin na, Lord, ligtas ba talaga ako? Lord, na may babalikan pa ba ako kapag nagkamali ako sa buhay ko? Lord, pwede bang mawala yung kaligtasan ko sa mga panahon na mahina ako. So di ba kadalasan that we're doubting, na nagdududa tayo, nag-aalinlangan tayo kung totoo ba yung ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. But ang panalangin ko po na yung bawat isa sa atin ay makita natin that our salvation does not rest on our performance, but on God's oath. Na yung kaligtasan na na-enjoy mo ngayon, yung buhay na na-enjoy mo ngayon, makita po natin that it is not based on your performance. Pero ito po ay dahil sa oath ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung pangako ng Diyos that He will bless us. Because our God, He cannot lie. And He will never change His mind. Na kahit na marami tayong kapalpakan, He will never change His mind. But He will continually fulfill whatever the things that He has promised to all of us. So meaning to say, whenever we doubt yung promise ng Diyos sa bawat isa sa atin, we have to be reminded that God has sworn by Himself that Jesus is your priest forever. And your covenant with God is not signed in ink, but it is sealed with the blood of Jesus Christ. Na yun po yung greatest assurance natin. Na hindi lang po siya na-sign dahil sa mga tinta. Pero po ito po ay sinelyuhan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. If Jesus Christ was more than willing to sacrifice His own life for all of us,
how much more fulfilling yung mga promise na mayroon siya for all of us. Kung madali lang po sa Kanya, kung hindi po siya nagdalawang isip na ialay yung buhay niya para sa ating lahat, I believe na hindi din po magdadalawang isip ang Panginoon na tuparin ang mga bagay na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Because at the end of the day, the promise of God is sure. Because it is sealed by the blood of Jesus Christ. And second thing is the better covenant through our perfect high priest. It says in verse 23 to 26, the former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in the office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. It was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, and stained, separated from sinners, and exalted above the heaven. So I believe na yung marami po sa atin, habang sinusubaybayan natin yung series na ito, alam na po natin kung ano po yung katayuan po ng mga high priest. Okay, na yung mga high priest po ay marami po silang mga bagay po na ginagawa. At the same time, napapalitan sila. Kasi may mga yung priesthood po nila hindi eternal. Kasi they are also a human being. So ibig sabihin, sila po ay namamatay. Okay, na kaya pag namatay sila, napapalitan. Napapalitan kung sino po yung magiging high priest on that particular generation, particular moment. Pero si Jesus po, He's different. Because He lives forever. Kaya yung priesthood ni Jesus Christ is permanent. Ibig sabihin, walang papalit sa Kanya. He is holy, innocent, and unstained. Wala siyang kasalanan, wala siyang bahid ng kasalanan para mag-alay pa siya at malinis siya sa kung ano man yung mga maling bagay na nagawa niya. And also, He is exalted above the heavens, na hindi lang siya tao na kumakatawan sa tao, pero siya ay God-man who bridges the heaven and the earth. So, ibig sabihin, we can always hold on to the promise of God because we already have a better high priest. Na nandun na po yun na pwede po natin panghawakan po yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin kasi alam natin na secured na tayo na yung priesthood ni Jesus Christ ay hindi po natatapos, na hindi po siya napapalitan, na magpapatuloy at magpapatuloy na gagawin niya kung ano yung mga bagay na sinimulan niya sa ating mga buhay. Kaya sinasabi po sa Biblia that God is faithful to complete whatever the things that He has started sa buhay natin. Na ano man yung mga magagandang bagay na sinimulan ng Diyos na gawin sa buhay natin, tapat ang Diyos na tapusin ang lahat ng ito. So, ibig sabihin, dumadaan ka man ngayon sa pagsubok, dumadaan ka man ngayon sa pag-aalinlangan, dumaraan ka man ngayon sa punto na parang kinu-question mo na, Lord, may mangyayari pa ba talaga? Lord, magpapatuloy pa ba ako? May all of us be reminded na meron po tayong eternal high priest na patuloy po niyang gagawin ang mga bagay na sinimulan niya sa ating mga buhay. So kaya po yung panalangin ko po na yung bawat isa sa atin, makita po natin na yung faith na mayroon tayo, yung assurance na mayroon tayo sa mga bagay na pinaniniwalaan natin na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay, ay hindi siya nakabase sa tao. Na hindi siya nakabase sa kung sino mang mga prominenteng mga tao sa paligid po natin. Pero ito ay palaging nakabase sa ating Panginoon. Dahil alam po natin yung unchanging character ng ating Diyos. Na pag tinignan po natin, let's be honest. Sometimes, whether we like it or not, parang we put too much trust in our religious leaders. We put too much trust sa mga pastors or sa mga leader ng ating lipunan. Na kaya kadalasan, kapag nasasabi natin kapag nawala yung pastor ko, paano na kaya yung faith ko? Na kapag bumagsak yung spiritual leader ko, babagsak na din siguro ako. Na kapag hindi na okay yung sistema sa simbahan, baka hindi na ako mag-grow. So kasi kadalasan nakabase sa system, nakabase sa tao, yung pananampalataya na mayroon tayo. Pero malinaw na sinasabi po sa atin ng Biblia that we should anchor our hope in the eternal promise of God. Na lagi po itong nakabase sa salita po ng Panginoon dahil yung word ni God, it's unchanging. Hindi po kailanman po hindi po ito magbabago.
Na ano man po tayo, maging unfaithful man po tayo, na marami man po tayo mga flaws and shortcoming, pero yung katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mananatili. So ibig sabihin, si Jesus po, He is our eternal, perfect high priest. That's why we can always trust the covenant of God. We can trust the covenant of God because He will never step down. Na hindi po sa bababa sa kung ano po yung katayuan po niya. That He will never fail. Okay, because He is all-powerful and He will never need forgiveness for Himself because He is holy. He is unstained. And He will never stop interceding for you. So it means po that the better covenant that we are experiencing today, it's permanent. It's eternal. Wala pong expiration ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na kung sinabi ng Diyos sa iyo na magkakaroon ka ng anak, kung sinabi sa iyo ng Diyos na magkakaroon ka na makakapag-tour ka around the world, dahil sinabi po ito ng Diyos, ito ay siguradong mangyayari. Hindi dahil 5 years, 7 years, Lord, 10 years ko nang iniintay ito, pero wala pa rin. It doesn't mean na hindi faithful si God. It doesn't mean na nagbago ng isip ang ating Panginoon. Again, lagi po nating tatandaan, He will never change His mind. Whatever the things na sinabi sa atin ng Diyos, ito ay siguradong Kanyang gagawin. And last thing po, a better covenant sealed by once for all sacrifice. It says in verse 27 to 28, He has no need like those high priests to offer sacrifices daily, first for His own sins and then for those of the people. Since He did this once for all when He offered up Himself, for the law appoints men in their weakness as high priests, but the word of the oath appoints a son who has been made perfect forever. So in the Old Testament, priests had to repeat sacrifices daily and yearly. And sila po ay nag-o-offer po ng mga dugo ng hayop to cover the sin of the people. But parang hindi po ito, they cannot fully remove yung kasalanan. So ibig sabihin, nako-cover lang, temporary covering of the sin lang. Yung mga bagay po na ginagawa po nila. So imaginein po natin yung endless cycle. Na the priest offer sacrifice, people sin again, another sacrifice, another priest. So paulit-ulit lang po. Na paulit-ulit lang na may sakripisyo, mag-o-offer yung mga high priest, nagkakasala ang tao, papasok na naman sila sa temple, magsasakripisyo, mag-o-offer ng blood, tapos magkakasala ang mga tao. So ibig sabihin, meron po siyang paulit-ulit at walang katapusan na cycle. Pero pag tiningnan po natin, pagdating po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin, He needed no sacrifice for Himself because He is sinless. Na even yung mga high priest, pumapasok sila, nag-aalay sila, para din sa kasalanan na mayroon sila, na malinis po sila dun sa mga pagkakamali nila dahil they are also human being na nagkakamali sila. But what amazing about God, what amazing about Jesus Christ, He needed no sacrifice for Himself because He is sinless. He offered not an animal, but Himself. Na yun po yung amazing po sa ating Panginoong Jesucristo, na pwede po nating tayuan at panghawakan po yung Kanyang salita kasi hindi po dugo ng kahit na sino man ang inalay niya, pero Kanyang dugo, yung inalay po niya, para sabihin po na totoo at sigurado ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na siya mismo yung handog. And He did this once for all. Ginawa po niya ito na minsan para sa lahat. Isang beses lang pero para sa lahat para sa ating lahat. Na naniniwala na ang Panginoon ay namatay upang iligtas ang bawat isa sa atin. Ito po yung amazing sa sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. Wala po siyang ulit-ulit. His sacrifice is final, His sacrifice is perfect, and it is sufficient for eternity. Na kumbaga po sa Old Covenant, hindi po ito yung parang installment payment lang na hindi natatapos.
Pero yung sacrifice mo, ang sacrifice po ni Christ sa bawat isa sa atin ay full payment. Paid in full, once for all. Na buo po niyang binayaran kung ano po yung pagkakautang po ng bawat isa sa atin. So ibig sabihin, pag tiningnan po natin kung tayo po ay mayroong mga pinagkakautangan, kadalasan di ba kapag may mga utang tayo, pag di natin kayang mabayaran, yung minimum lang. Okay, yung binabayaran natin kada buwan. Pero hindi na uubos. Hindi na uubos yung utang, paikot-ikot lang yung interest, nandoon palagi. So ganun din po yung ginagawa before ng mga practices sa Old Testament. Paulit-ulit lang, may papasok para mag-offer para malinis yung mga tao sa mga kasalanan, tapos babalik na naman sa pagkakasala yung mga tao. So temporary lang, pero it's never final. Pero si Jesus Christ, siya yung nagbigay ng one-time full payment that clears your debt. That clears yung mga kasalanan mo in the past. Na inayos po niya yung present and even our future, kaya wala ka ng balance. Wala ka ng balance. Na minsan parang di ba nahihirapan tayo na, Lord, hindi ko kayang mag-serve sa'yo. Lord, hindi ko kayang lumapit sa'yo kasi nandito pa rin yung tinatawag pa rin ako nung pagkakamali ko. Pero kapag ka po niyakap at pinaniwalaan po natin yung ginawa po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, it gives us confidence na ang lahat ng iyong pagkakautang at iyong mga kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin po, wala ka ng balanse because you have been set free. Bayad na ang lahat sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus paid everything on the cross. Kaya marami pong mga Kristiyano today, they live as if Christ's sacrifice was not enough. Na maaaring yung ilan sa atin, parang thinking natin na, Lord, sapat ba talaga yung sakripisyo na ginawa mo? We carry yung guilt, yung shame, yung condemnation. Na kaya we think na kailangan pa nating mag-add dun sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We fear na baka kapag hindi sapat yung ginawa, parang hindi sapat yung ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But the book of Hebrews, it tells all of us, once for all. Your sins yesterday, it's paid. Bayad na. Your struggles today, it's covered. It is covered by the blood of Jesus Christ. And your failures tomorrow, it's already nailed on the cross. Kaya po, better yung covenant ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil alam po natin, wala na tayong balanse. Wala po tayong kinakailangan pong balikan kay Satan na kinakailangan natin bayaran pa sa kanya. Dahil ang lahat po ay napagbayaran na ng ating Panginoon. Kaya po, stop carrying po yung guilt na binayaran na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Don't live like someone still in debt when Christ has already signed, paid in full. Na naman po yung mga bagay po ngayon na parang you feel like that it haunts you, na hindi ka makamove forward. Lagi lang pong tatandaan natin kung ano po yung ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil si Jesus Christ, He paid everything in full. Kaya pag tiningnan po natin sa buong chapter po ng Hebrews 7, malinaw na sinasabi po ng Hebrews, the old covenant high priests who were made many weak, temporary, and sinful, but the new covenant in Christ gives us a high priest who is eternal, perfect, and once for all sacrifice Himself. Meaning to say, everything is secured because of the oath of God. Na hindi ito pangako lang ng tao na pwedeng mabali. Okay, na hindi ito yung pangako lang ng tao na lagi na lang napapako, pero yung pangako ng Panginoon, ito ay palaging sigurado. Na yung pangako ng Diyos, ito ay hindi nagbabago. And through the perfect high priest na mayroon po tayo, alam po natin na that we could always trust to our better high priest because He will sympathize with all of us. And He's sealed by once for all sacrifice. Na hindi installment yung kapatawaran natin. Hindi installment yung redemption na mayroon yung bawat isa sa atin. Kundi full payment
ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sa verse 25, sinasabi po doon na He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. As I invite everyone to stand for our time of worship, ang panalangin ko po ay yung bawat isa po sa atin, ito po yung patuloy nating makita. That you are secured, that you can trust in the power of the better covenant because you are secure because God Himself swore it. Nang Panginoon po kasi yung nanghako, na kahit na ang dami mong mga pag-aalinlangan, na kahit na ang dami mong mga pagdududa, kahit na napakadami mong tanong, kung mangyayari ba ang lahat ng ito, pero dahil sinabi ng Diyos, dahil ang Diyos ang nanumpa, dahil ang Diyos ang nagsabi, kaya po natin panghawakan at pagkatiwalaan. And we can trust in the power of the better covenant because we are covered. Because Jesus is our perfect high priest forever. Na hindi po tayo matatakot na baka mapalitan, na baka makalimutan, pero dahil alam po natin na yung priesthood po ng ating Panginoon, it's eternal, kahit na gaano man natin katagal hintayin yung fulfillment ng promise ng Panginoon, ito po ay siguradong mangyayari. At ito po ay siguradong kanyang gagawin. That we are forgiven because His sacrifice was once for all, complete and final. Lagi po nating tatandaan that there's no reason for all of us to go back. Kung ano po yung mga bagay na ginagawa po natin in the past, there's no reason for all of us to doubt, to be in fear na, Lord, what's gonna happen next? Lord, totoo ba talaga, Lord? May mangyayari pa ba talaga, Lord? May gagawin ka pa ba talaga? You know, ano man po yung fear, yung doubts, yung mga bagay na that seems to be uncertain for all of us today. Ang panalangin ko po ay sa pamamagitan po ng pangako ng Diyos, maging malinaw po sa atin na kanyang gagawin ang lahat ng bagay na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. That we can trust Him, that we can always cling to Him. Because at the end of the day, His word is unshaken. Kung na-experience mo ngayon ng mabuhay ng may utang at alam mo yung feeling na lagi kang kabado, lagi kang kinakabahan kung paano ka ba makakabayad. Pero isipin mo na lang na isang araw dumating yung benefactor mo at binayaran ng lahat at sinabi niya lahat ng mga atraso mo ay wala na, lahat ng mga atraso mo ay bayad na, pati yung mga future obligation mo is already settled. You know, ito po yung yung ina-assure po sa atin ng ating Panginoon dahil ito yung ginawa ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin. He didn't just pay yung sins natin yesterday. He paid for today's weaknesses and our tomorrow's failure. It is paid in full, once and for all. Ano man yung kasalanan mo, ano man yung pag-aalinlangan mo, ano man yung takot na mayroon ka ngayon, lagi mong tatandaan na ito ay napagbayaran na ng ating Panginoong Jesucristo. So church, may challenge for all of us this afternoon. Don't lead as if you're still under debt. Huwag ka pong mamuhay na parang feeling mo nandun ka pa rin sa pagkakautang na sa pagkakalugmok mo sa kasalanan. Don't live as if Christ's sacrifice was not enough. Don't live as if you are still in chain. Na nandun pa rin yung guilt, nandun pa rin yung shame, nandun pa rin yung fear, nandun pa rin yung condemnation. Because be reminded every day that you are secured in God's oath. That you can declare every day that, Lord, I am secured. Lord, ano man ang mangyari in the future, alam ko na tapat ka sa pangako mo. Na Lord, hindi ko man alam kung what's gonna happen next. Pero alam ko na may gagawin ka. Alam ko na hindi mo ko iiwan because you have said in your word that whoever trusts in your name will never be put to shame. Lord, kailanman ay hindi ako mapapahiya dahil nagtitiwala ako sa iyo. You know, ito po yung assurance na sinasabi po sa atin ng Biblia. Ito po yung sinasabi po ng Diyos that we can trust that better covenant. Dahil kailanman ay hindi ka mapapahiya kapag nagtiwala ka sa ating Panginoon.
And because we are represented by a perfect high priest, and He will be the one who will intercede for all of us. You know, this afternoon, whatever yung fears na mayroon ka, ano man yung doubts na mayroon ka, ano man yung kabigatan na dala mo ngayon, God is inviting you to come to His presence, to experience yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. At sinasabi niya sa iyo na, anak, isuko mo ang lahat ng ito sa akin at simulan mo na magtiwala. Dahil walang sino man na nagtiwala sa Diyos ang napahiya. You will never be put to shame. You will never be put to shame. You will never be put to shame. That's the promise of God to all of us. Today, as we worship God, let's surrender everything to Him. Because the Lord, He wanna set us free. Nais po ng Panginoon na palayahin tayo sa condemnation. Nais po niya na palayahin tayo sa guilt na dala-dala po ng bawat isa sa atin ngayon. E nais po ng Diyos na panghawakan po natin ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede po bang itaas po natin yung mga kamay po natin as a sign of surrender to God? Na Lord, you have seen these hands raised. Lord, this is a sign of surrender. Lord, that we're saying, God, na, Lord, hindi na namin kaya. Lord, na hindi namin alam kung ano yung mga bagay, God. Kung paano ba namin susolusyonan, God, yung mga bagay na mayroon nakabigatan yung aming mga buhay. Lord, ngayong pong araw na ito, God, ay lumalapit kami sa iyo. Lord, na sinusuko namin po ang lahat ng mga kabigatan at pasan ng bawat isa sa amin. Lord, na sinusuko po namin, God, yung bawat kasalanan. Lord, sinusuko po namin, Panginoon, yung bawat pag-aalinlangan na dala po ng bawat isa sa amin. Na yung pagdududa po namin, Panginoon, na may mangyayari ba, na gagaling pa ba ako, na makakatapos pa ba ako ng pag-aaral, na mabubuo pa ba yung pamilya ko. Lord, sinusuko po namin ang lahat ng kabigatang ito. Lord, at sinasabi po namin, Panginoon, na sa araw na ito, handa naming panghawakan ng iyong pangako. Lord, na kahit na yung mga bagay na nangyayari sa buhay namin, God, ay hindi sa paraan na gusto namin. Lord, na kahit na parang feeling namin that everything is falling apart. Lord, pero alam lang namin na sigurado na may Diyos na kasama kami na kailanman na hindi magbabago. That we have that faithful Father who have that unchanging character. That who would love us deeply. Who would love us unconditionally and who will accept us over and over again. Lord, sa araw po na ito that we're saying, we're more than willing to trust in your promise. Lord, nahanda kami na panghawakan ng iyong pangako. Lord, hanggang sa dulo, maniniwala kami na may katagumpayan na naghihintay sa bawat isa sa amin. Because the promise that you have for all of us, it is sealed. It was sealed by the blood of your Son, Jesus Christ. He is our guarantor. And we could always be assured that it will surely happen. Lord, maraming salamat. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. Lord, thank you, God, for that peace that surpasses all understanding. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.